Hello po sa lahat. Ito po ang inyong MG and CD Mix Vlog. Dahil anniversary po namin ng inyong DIY Daddy's Mix Vlog, naisipan ko pong ikwento o ibahagi kung paano nagsimula ang love story ng inyong Daddy and MJ. Noong 2010, nakilala ko si Daddy. Sa kasalukuyang nag-aaral siya ng third year college noong time na yon. At ako naman ay nagtatrabaho sa isang mall dito sa Negros Occidental. Isang araw, pag-uwi ko galing sa trabaho, sobrang pagod ako noong time na yon dahil nagkaroon kami ng midnight inventory sa store. Pag-uwi ko ng boarding house, nakaupo lamang ako, nakatulala at nagmuni-muni at biglang tumunog ang aking cellphone. At kaagad ko na kinuha at tiningnan ang aking cellphone. Maraming missed call at maraming message. At ang isa sa message na unang nabasa ko ay, "Hello, can you be my textmate?" Hindi ko agad hindi kaagad ako nag-reply. Sa isip ko, pagod ako. Huwag mo akong guluhin. Ignore ko lang ang mga message niya at binalik ko ang cellphone ko sa ilalim ng unan ko. Ngunit, maya-maya, nagring na naman ang phone ko. Kinuha ko ulit sa ilalim ng unan ko ang cellphone ko at noong time na iyon, nag-reply ako sa message niya. At ang sabi ko naman ay, "Where did you get my number?" Natatawa na lang ako pag maalala ko ang mga linya ko noon. At ang sagot niya sa akin ay, "Binigay ni Ruel ang number mo." E di na naman ako nag-reply uli kasi noong time na yun, meron ding nanliligaw sa akin na Ruel ang pangalan. So, binalik ko na lang yung cellphone ko sa ilalim ng unan ko. Ngunit, maya-maya, tumunog na naman ito. Nang mga oras na iyon, talagang tumaas na ang kilay ko. Umaandar na naman yung pagkamaldita ko. Nag-reply ako sa kanya, "Bigyan kita ng load. Hanap ka ng kausap mo." Di naman sa pagmamayabang, kahit 30 to 10 lang ang phone ko noon, di yun nauubusan ng regular load. Kasi hindi ako mahilig mag-text, kaya naiipon yung aking load. At nag-reply siya sa akin, "GV po ito. Ang iyong number ay binigay ni Ruel, pinsan ko, live-in partner ng kapatid mo." Pagkatapos niyang sabihin na pinsan siya ng live-in partner ng kapatid ko, lalong uminit ang ulo ko. Tutol na tutol kasi ako sa pakikipagrelasyon ng kapatid ko doon sa Ruel na iyon. Kasi ang bata pa ni Jane noong time na yun. 15 years old pa lamang siya at nais ko sanang pauwiin siya sa aming probinsya at pag-aralin, ngunit ayaw niya kasi in love siya sa taong pinagtagpo sila pero hindi tinadhana. At yun, balik tayo sa kwento ko. Nag-reply ako kay Daddy noong time na yun, "Hanap ka na lang ng iba mong pagtripan. Wala akong time, pagod ako." At ang sagot naman niya, "Gusto ko lang naman makipagkaibigan." At sinabi niya ang kanyang pangalan, apelyido, ngunit lalong nainis na lang ako kasi ang pangit ng kanyang apelyido. Ang maldita ko noon. Sabi ko, "Ay nako, huwag mo akong lukuhin. May ganun bang apelyido? Sus, nagtrip ka lang. Huwag ako."
Ngunit lumipas ang ilang araw, patuloy pa rin siyang nagte-text at nangangamusta. Isang araw, nagtanong siya kung anong araw ang day off ko. Balak niyang pumunta ng Bacolod para daw makita ako sa personal. Iwan ko, at noong time na iyon, sinabi ko sa kanya ang araw ng day off ko at timing na ang day off ko ay linggo. Wala siyang pasok, kaya may time siyang pumuntang Bacolod. Isang araw, dumating na yung day off ko. Linggo ng umaga, habang nakahiga pa ako, kasi day off ko, 'di ba? Tanghali na sana ako gigising noong time na iyon. Ngunit nagising ako dahil maingay ang cellphone ko. Noong alam niya na nag-ring ang cellphone ko, kaagad na nag-text ito. Pupunta daw siya ng Bacolod at gustong makipagkita sa akin. Iwan ko kung bakit hindi ako tumanggi na magkita kami. Mga 12:00 ng tanghali or 1:00 na iyon, nakatanggap ako ng message. At ang sabi pa niya, diyan tayo magkikita sa mall kung saan ikaw nagtatrabaho. At pumayag naman ako na magkita kami sa araw na iyon. Mga 2:00 ng hapon, dumating ako sa mall kung saan kami magkikita. Dahil doon ako nagtatrabaho at rest day ko, bawal akong pumasok sa mall. Ngunit malakas ako sa guard, kaya pinapasok niya ako at sinabihang, magmatsyag ka lang, baka makasalubong mo yung tagapagmana ng kumpanya. Yun, natawa na lang ako at diretso pumasok. At noong nakapasok na ako, doon ako dumiretso sa second floor, kung saan nandoon sa area na yun yung mga boardmate ko. Pagdating ko ng second floor, nagulat ang mga ka-boardmate ko na ang lakas daw ng loob kong pumasok sa mall na iyon na rest day ko. Nasa rules and regulation daw na pag rest day ay bawal pumasok sa mall na iyon habang doon pa kami nagtatrabaho. Nag-smile lang ako sa mga kasamahan ko o sa boardmate ko at maya-maya nag-text na si daddy na nasa third floor na siya. At ang sabi ko sa mga ka-boardmate ko, wait lang, pupunta muna ako ng third floor. Ngunit noong pahakbang pa lamang ako para pumunta na sana ng third floor, may bumangga sa akin na lalaki na nakasuot ng itim na t-shirt at dahil mataray ako, tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa at pabulong na sinabi, "Ganun na ba ako kaliit para hindi ako nakita? Ang sarap itulak sa hagdan." Ganun ang sabi ko. Noong nakita ako ng mga ka-boardmate ko na sobrang taray ang tingin ko sa lalaking iyon, tumawa sila at sinabing, "Parang kakain ka ng tao ah." At yung nakaitim na t-shirt na bumangga sa akin, hindi ko naalala kung nagsorry siya, basta na lang tinitigan ko siya ng sobrang sakit mula ulo hanggang paa at tiningnan ko siya na naglalakad papunta siya ng ground floor at hanggang sa nawala na siya sa paningin ko. Ngunit maya-maya, nag-text na si daddy na ang sabi niya ay nasa ground floor na ako. Nakasuot ng black na t-shirt at nakasuot ng blue na pantalon. At bigla nag-flashback sa isip ko yung lalaking nakabangga sa akin doon sa second floor. Pabulong kong sinabi sa sarili ko na, putik, baka siya yung lalaking nakabangga sa akin sa second floor. At yun, lumakad na ako papuntang ground floor. At noong nasa ground floor na ako, nag-text ako sa kanya na, saan ka banda?
Sabi niya. Nasa appliance ako, malapit sa entrance, malapit sa counter, nakatayo. At dali-dali naman akong pumunta sa counter. Nagulat ako na siya nga yung lalaking nakabangga sa akin sa second floor. Nagtitigan lang kami at sabay tanong, "Ikaw si?" O, diba? Hindi ko na tinuloy yung tanong ko dahil alam ko na siya yun. At ang sagot ko lang ay, "Okay." At pagkatapos niyang magpakilala, nagyaya siyang pupunta daw kami sa food court at magmerienda daw dahil nagugutom siya. Siguro hindi pa siya kumain ng tanghalian dahil maaga ata siyang umalis puntang Bacolod. At ang isa sa hindi ko makakalimutan na ganap sa araw na iyon, noong pumunta na kami sa food court. Yung food court na iyon ay nasa kabilang mall. Naluluka ang MG ninyo dahil pagdating namin sa kabilang mall, yung pintuan ng mall na iyon ay glass na umiikot at hindi ako marunong pumasok. 'Di ba? Ang taray-taray ko, ngunit sa pintuan hindi ako marunong pumasok. Kaya, ang MG ninyo, ayun, nauntog. Buti na lang at hindi niya ako nakita. Pero, yung guard, kitang-kita niya ako at pinagtawanan pa. At patuloy kaming naglalakad papuntang food court. Pagkatapos, nagtanong siya sa akin, "Anong kakainin mo?" Ang sagot ko naman, "Ikaw na lang, busog pa ako." Pero, ang nasa isip ko ay, baka gagayumahin ako nito, kaya hindi ako kakain sa anumang uorderin ng taong ito. At yun na nga, nag-order na siya ng pagkain at ako naman ay nakaupo lamang doon sa isang table na bakante. At pagkatapos niyang mag-order, ayun, kumain na siya at halatang gutom nga. Pagkatapos niyang kumain, sabi ko sa kanya, "Uuwi na ako." Sagot niya, "Hatid lang kita. 'Di ba sabi mo, walking distance lang naman ang boarding house mo?" Tumanggi ako, ngunit ang kulit niya. Hinatid talaga niya ako sa boarding house. Pagdating namin sa boarding house, sinabi ko sa kanya, "Bawal dito ang bisitang lalaki. Magagalit ang aming landlady na head namin sa mall kung saan ako nagtatrabaho." Pero ayaw niyang maniwala kasi sa baba na kwarto ay merong mag-asawang nakatira doon. Ang sabi niya, meron namang lalaki dito at ang sagot ko naman, mag-asawa yan sila. Kaming mga dalaga noon sa boarding house na iyon ay bawal tumanggap ng lalaking bisita. At yun, dahil wala naman doon ang landlady namin, pinaupo ko siya at maya-maya sinabihan ko siyang, "Antok na ako, umuwi ka na." Pero nakaupo pa rin siya at parang ayaw pang umuwi. Ang sabi niya, "Maya-maya na lang. Pinapalayas mo na ba ako?" Sabi ko, "May pasok ako bukas at may pasok din ikaw sa school bukas kaya maagang mag-rest para hindi malate." At maya-maya lang ay nagpaalam na siyang umuwi at yun, nasiyahan ako at ang sabi ko sa isip ko ay, "Salamat, lalayas na ang taong ito at makatulog na ako." At sa puntong ito ay puputulin ko na muna ang aking pagkikwento at see you sa susunod na kabanata. Maraming salamat po. Paalam!